Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So umuli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo about ito sa gindada ni Boss Dada. Tamang-tama po ang kanyang pangalan. Dada, Boss Dada. Sa sobrang dada, hindi na alam kung ano ang mga sinasabi. Okay. Ito po ay nagbigay siya ng reaction about po sa pasa o pag-submit ng Makabayan Black nila Franz Castro at Arlene Brosas sa Supreme Court about sa petition ng nasabing 125 million na ginasta ni Vice President Sara Duterte sa loob ng 11 days. Ito po, hindi ito makain ng aso. Ang banat niya dito kay Franz Castro at iba pa sa Makabayan Black. Ito po. Ito ba yung content creator na dapat hangaan at dapat respetuhin? Hindi nga ho marunong rumispeto sa mga kababaihan. Diba? Para lubos ho natin maintindihan, panoorin muna natin ang video bago ho tayo magtuloy-tuloy sa ating komentaryo at reaction. Yung mga taong maaasim dahil laging bilad sa araw, sila po ay nagpasa din ng petisyon katulad ng ipinasang petisyon nila Barry Gutierrez. Ewan ko, nagpasa na sila Barry Gutierrez ng kaparehas na petisyon eh. Nagpasa pa ng petisyon tong mga loko-loko na to. Parehas lang naman yun. Ano yun? 2 beses mo silang pagsosaliin ng pera, ganon? Anyway, sige, pakinggan natin tong ginawa nitong mga Makabayan Black. Former Makabayan Black Solons sought legal remedy before the Supreme Court. They filed Monday, December 11, a petition for certiorari directly challenging the constitutionality of the 2022 Confidential Fund of the Office of the Vice President or OVP. The Makabayan Black asked the High Tribunal to declare unconstitutional the transfer of the fund and reinstitute. Proud na proud kayo, hindi kayo nauna dyan. Final na yan nila Barry Gutierrez bago kayo. Ano pang silbi ng pinag-file nyo na yan? Gusto nyo lang talaga ng mapamidya. Siyempre, mga Pilipiniana nila, di ba? Kailangan lumabas yan. The same to the National Treasury. So ang prayer natin sa Supreme Court, i-declare null and void, unconstitutional, itong pag-release, pag-request. Bakit di ka pa naglalabas ng ano mo? Kala ko ba, kayo, makabayan kayo at makatao? Ba't di pa kayo naglalabas ng inyong mga COA report? Sabi may kasabihan sila, pinapaalala ko lang na yung mga congressman na hindi tatalima sa taong bayan patungkol sa saan nyo dinala ang pera namin, mga magnanakaw daw yan. Yun ang sinasabi nila. Pag-receive, paggasta nitong ni Sara Duterte, nitong confidential funds. ACT Teachers Party List Representative Franz Castro expressed her belief that this legal action would compel Vice President Sara Duterte to provide answers regarding the utilization of the confidential fund. Dahil hindi kami sinagot sa budget hearing, kahit hanggang ngayon hindi pa rin siya nagsasalita tungkol doon sa paggasta niya no 125 million. Kasi hindi ka naman COA. Hindi ka naman COA. May mga kanya-kanya kayong mga kapangyarihan. Dumaan kasi kayo sa tamang proseso. Punta ka sa COA. Tanongin mo COA, yung 125 million ba na yun? Na ginamit nila ng 125 days. Ang question, nagastos ba talaga nila or nag-liquidate na ba sila? Kung hindi pa, doon ka magalit. Maghanap muna kasi ang problema sa inyo. Wala kayong ebidensya kaya gusto nyo yung nirereklamo nyo yung maglabas ng ebidensya para sa inyo. Ang hilig-hilig nyo, ang galing-galing ninyong
Manita, pero kayo, hindi pa nga kayo naglalabas ng mga kung saan nyo pinagdadala yung mga kayamanan nyo. Ayan o, yung katabi mo si Zarate, yung anak niya nagtatrabaho ay nag-aaral sa ibang bansa. Akala ko ba mahirap kayong mga hinayupak kayo? Akala ko ba mga magsasaka kayo? Mga maglulupa kayo? Bakit ang yayaman ninyong mga hinayupak kayo? Kaya panawagan talaga natin sa Supreme Court ay i-compel siya na sabihin, i-reveal kung paano niya ginasta in 11 days. The group stressed I-reveal mo din sa inyo dinadala yung budget. Kung dinadala nyo ba yan sa bundok, dinadala nyo ba yan sa kuweba, dinadala nyo ba yan sa gubat, kailangan din namin malaman. Oy, Franz Castro, manood ka nga nung kaka-play ko lang na video. Oy, yung video na yan ay nasa Facebook natin at nasa YouTube natin, ha. Ikalat nyo yun. Yung speech ni yung reporting for duty ni Inday Sara, hanapin nyo, ha. Kasi baka hindi Facebook itong mga hinayupak na ito para at least makita nila kung saan dinala ni Inday yung pera. O, tingnan natin kung anong isasagot nila sa mga susunod na araw dyan sa report na yan ni Inday. the importance of upholding constitutional principles, asserting that the transfer of such a substantial amount should have been guided by clear legal provisions. Violation din ng Constitution na nagsasabi na no money shall be paid out of the Treasury unless by appropriation provided by law. As this legal saga unfolds, the Office of the Vice President has yet to offer any official reaction to the petition. Oh, kasi nga hindi naman kayo importante. Di ba nga si Manuel nga hindi makapunta ng Senado para mapagbigay ng kanyang sagot sa mga paratang sa kanya dun sa Senado sa committee ni Bato de la Rosa dahil sa interparliamentary immunity. Mga buwisit kayo. Tapos ang gusto nyo, Vice President, magsasalita, sasagot sa inyo. Sino ba kayong mga hayop kayo? O may COA naman. Bakit hindi nyo hayaan na yung COA yung humingi nun sa kanila? Mga buwisit kayo. Ba't? Ay, nako. Mga sundalo natin, hindi kasi ginalingan Kung ginalingan ng mga sundalo natin, wala sanang ganyan ngayon Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Ayan, palakpakan natin. Picture muna, selfie muna bago mang-recruit ng mga kabataan. Selfie muna bago i-brainwash yung mga kabataan at lumaban sa mga magulang tapos susunod sa bayan. Selfie muna, smile muna tayo bago natin pag-aralin yung mga anak natin sa ibang bansa. Oh, di ba? Ang galing-galing nila. Palakpakan natin yung mga salot ng lipunan na yan. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napanood na po natin at napakinggan na po natin ang kanyang banat dito sa Makabayan Block. Oh, di ba? Oh, parang total hindi na tayo magtaka dahil linyahan po ito ng mga DDS na mahilig sila magmura. Oh, tinawag niya na salot ng lipunan at mga hinayo-ipo. Hindi ko na po idiretso kasi baka ma-foul ako kay YouTube. Alam nyo naman po siguro yon, narinig nyo naman po siguro ang banat niya. Di ba? Nagmana po yan sa kanilang iniidolo, sa kanilang sinasamba. Di ba mahilig naman magmura ang kanilang sinasamba? Kaya minana nila. Di ba? Kung ano yung puno, yun din ang magiging sanga. Kaya mahilig magmura ang mga taga-suporta. Di ba? Tinatanong mo kung bakit nagpasa pa sila ng petisyon doon sa Supreme Court na gayon pa man, nagpasa na sila Barry Gutierrez at iba pang mga abogado ng petisyon na parehong petisyon at parehong nilalaman. Ito lang ang masabi ko ho sa'yo, dada, ha? Dada! Huwag kang dada ng dada dyan. Alamin mo muna ang totoo, ha? Yung mga abogado na yon magkaiba at sila Franz Castro. Ano bang posisyon mayroon si Franz Castro at ang kanyang mga kasama? Di ba? Kongresista at mambabatas. Diba? Saan ba dumadaan ang mga budget? Sino ba ang nagbubusisi ng lahat ng mga budget ng ating mga opisyal? Ang Kongreso at ang Senado. Diba? Ngayon, kung question mo kung bakit sila nagpasa pa ng petisyon na nagpasa na ang mga abogado na sila Barry Gutierrez,
yan po ay sila ay mambabatas at sila ang kauna-unahan na naghalungkat about dyan sa confidential fund na 125 million na ginasto ng iniidolo nyo sa loob ng 11 days. Di ba? Oh. Kaya po sila nag-question dyan dahil ang deklarasyon ng Supreme Court, hindi pa man din, wala pa man sila nagpasa ng petition. Kaya po na-question yan at nagtatanong kay Sara kung ano ang pinagkakagastusan ng nasabing pera, hindi masagot ni Sara Duterte doon sa budget hearing na kung saan pwede niya naman sana sagutin. Oh. Kaya ho sila nagpasa ng petition sa Supreme Court na i-declare na naging unconstitutional ang nasabing pag-transfer ng pera sa OBP. Di ba? Oh, bakit nasabi at na-i-declare ng Supreme Court? Baka hindi mo po ito alam. Gusto ko lang ipaalam sa iyo. Kaya po gin-declare ng unconstitutional yan ng Supreme Court. Kasi hindi dumaan yan sa Kongreso o walang access ng Kongreso ang nasabing pera. Kasi si Bongbong Marcos ang nagbigay niyan doon sa OBP na hindi pinaalam sa Kongreso. Kaya dineclare ng Supreme Court na unconstitutional at hanggang ngayon hinihingian ng paliwanag ito si Sara Duterte kung bakit ganito ang kanyang paggasta. Di ba? O ngayon naunawaan mo na magkaiba ang mga abogado at iba ang Kongreso. Ha? Mag-research ka po kung anong pagkakaiba nila, ha? Okay? O, at ayon naman doon sa sinasabi mong ano ng COA, bakit hindi hayaan na ang COA ang mag-imbestiga? Ano ka ba? May isip ka ba talaga o talagang ikaw ang syunga-syunga? Di ba? Ang COA nag-confirm na, ha? Nag-confirm na sa Kongreso na si Sara Duterte ay nag-spend ng pera just in 11 days ng 125 million. At doon sa sinasabi mong mayroong paliwanag si Sara Duterte about that, saan? Yung ba yung sinasabi mong paliwanag ni Clavano na ang pinagkagastosan nila yung satellite at yung mga safe houses? Nasaan yung safe houses? Nasaan yung satellite? Sige nga. O, yun yung hinahanap namin. At nasaan yung resibo? Di ba? O. Dapat sana kung may iba pang paliwanag bukod dyan sa sinabi ni Clavano, sabi mo may paliwanag sa Facebook, bakit hindi mo yung ginatas dyan sa video mo? Nang malaman namin kung totoo ba na may bukod dyan, may paliwanag pa si Sara Duterte. Di ba? O, ang lakas mo magsalita, no? At doon sa sinasabi mo kay Sarate, na nagpaaral pa ng anak sa ibang bansa, ano ba pakialam mo? Pera mo bang ginagastos dyan? Naghingi ba si Sarate sa inyo ng pera para panggastos ng kanyang anak para paaralin sa abroad? Diba? Oh, hindi perkit ganyan lang sila. Wala na silang kapasidad magpaaral. Bakit? Alam mo ba ang buong buhay ni Sarate? Alam mo ba yung kayamanan ni Sarate? Para makapagsalita ka. Alam mo, Dada, inggit lang ang namamagitan sa isipan mo. Diba? Oh, sabi nyo maglabas ng ano ang Kongreso? Anong ilalabas ng Kongreso? May issue ba ang Kongreso, sila Franz Castro? Yung ba yung sinasabi nila Siles at Badoy na sila ay mga NPA? Hindi pa naman sila napatunayan, ha? Kung about sa money yung sinasabi mo, kung may scandal fund sila, di dapat kiniimbestigahan na yan ng Kongreso o Senado. Di ba wala tayong nabalitaan? May nabalitaan ka ba? O gawa-gawa mo lang ang kwento na yan? Di ba? Oh, kasi kung sila ay may dadispalko na pera o may kinurap na pera, di sana pumutok na ang balita na yan. Dada, ha? Bago ka dumada, ayusin mo muna yung pagbablog mo, ha? Ayusin mo yung pagkomentaryo mo, ha? At ayusin mo yung asal-asal mo dyan. Ang laki ng tao mo, pero sus, Diyos ko po. Oh, sino ngayon ang hinayo? O di ikaw lang din. Oh, sino ang salot sa lipunan? Di ikaw lang din. Di ba? Oh, masakit man, isipin na ganito ho tayo. Pero kailangan ho kayo labanan. Diba? Sa pamamagitan ng mga konversasyon, palitan dito sa ating mga platform. Kaya, Dada, next time, ayusin mo muna. Mag-research ka, ha? Kasi ang alam ho namin, ang pinagkakagamitan ng confidential fund ay firearms, allowances, and then hospitalization,
And then may dalawa pa. Hindi ko na alam kung ano yun. Nakalimutan ko na. I-research mo na lang. Basta binigyan na kita ng tip kung saan ginagamit ang confidential fund. Ha? So yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping no, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Good morning, everyone. Beautiful.